Karen Davila. Maganda rin po 'tong sinabi ni Karen Davila, eh, kaya po maraming nalilinlang 'tong mga tukmol na 'to, eh. Kasi parang makatotohanan naman yung kanilang mga sinasabi. Tignan niyo po, parang totoong-totoong concern sila kung magsalita, eh. Eto po ang sabi ni Karen Davila, "Sa mga nag-boycott na senador, sa mga boycott na senador, pambabastos ito sa mga Pilipino." Ayan. Oh, sa biglang tingin, oo nga, parang pambabastos nga sa mga Pilipino dahil katulad nga ng sinasabi ng minority, pinasusweldo tayo para magtrabaho, tapos magbo-boycott kayo. Same linya, eh, 'di ba? Yan po, iba-iba lang po yung approach nila, pero yan po yung linyahan nila. Okay, kung talagang ano kayo, sensitive, sensitive kayo na nababastos yung mga Pilipino, sinabi mo ba, Karen Davila, na yung pagpapadala kay Tatay Digong doon sa dahig ay pambabastos sa mga Pilipino? Tandaan niyo, 90% mahigit ay aprobado sa mga ginawa ni Tatay Digong. 90% mahigit ang rating ni Tatay Digong, trust rating at iba pang rating. Lahat ng rating ng Tatay Digong 90%, eh. At isa po sa pangunahin niyang, proyekto, yang war on drugs. Hindi ba pambabastos sa mga Pilipino na yung, 9 sa 10 Pilipino ay aprobado yung ginawa ni Tatay Digong at dahil aprobado yung 9 sa bawat Pilipino, pinadala niyo sa ibang bansa para dun litisin? Hindi man lang dito, eh, dun talaga sa ibang bansa lilitisin si Tatay Digong. Hindi ba pambabastos 'yan sa mga Pilipino? Hindi ba pambabastos sa Philippine Court na ipapatupad ninyo yung dayuhang warrant of arrest nang hindi nyo pinadaan sa local court? Okay lang sana kung sinabi mo rin na pambabastos sa Pilipino, pambabastos sa Philippine Court yung gagawin ninyo na, warrant of arrest ng dayuhang korte ay ipapatupad nyo sa Pilipinas. Hindi ka ba nabastusan nung nag-walk out habang nakikipagdebate sila? Nagdedebate, hindi pinapatayan ng mic, hindi pinatitigil, hindi pinabubura yung mga sinasabi. Nakikipagdebate sila, nag-walk out sila dahil alam nilang matatalo sila sa botohan. Hindi ba pambabastos din yan, Karen Davila? Dapat po kasi sagutin natin 'to, eh. Punto per punto 'tong mga 'to kasi ang laki ng impluwensiya nila, eh. At ang pinakamalaking pambabastos, Karen Davila, eto na sasabihin ko sa'yo, hindi ko na ililihim din, katulad ni Jinggoy. Ngayon, aminado kayo, lahat ng media sa Pilipinas, aminado na ngayon po, ah, ang pinakamalaking korapsyon na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas, mula pa ng panahon pa nila Andres Bonifacio, nila Emilio Aguinaldo, wala na pong lalaki sa korapsyon na 'to. Hindi ba pambabastos sa mga Pilipino na hindi nag-iimbestiga yung Blue Ribbon Committee? Ang tanong, Karen Davila, sinabi mo ba na pambabastos sa Pilipino yung yung hindi po pag-iimbestiga? Yung ginawa po ng, Blue Ribbon Committee na sinadyang hindi mag-imbestiga dito sa pinakamalaking nakawan. Yan ang pinakamalaking pambabastos sa mga Pilipino. At alam ninyo yan, Karen Davila, at hindi nyo sila sinabihan na pambabastos. Okay. Ngayon, ano po ang kapalit ng sinasabi nyong pambabastos? Karen Davila, ano ba ang kapalit ng sinasabi nyong pambabastos sa mga Pilipino, yung pagbo-boycott? Nilinaw po ng Senate President. Kaya namin hindi umaattend para hindi makaporma yung minority dahil ang plano nila, magbobotohan, tatanggalin ang mga committee chairmanship, mag-stalemate. Wala na pong gagalaw na mga committee dahil tatanggalan na naman ng mga committee.
Kung ang kahulugan ng sinasabi mong pambabastos na pangboboykot ay matutuloy yung Blue Ribbon Committee investigation, kahit mawala na yung lintik na plenary na yan, isa lang ang gusto ng mga Pilipino ngayon, mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee sa pinakamalawak na nakawan. Nababastusan kayo dahil matutuloy yung investigasyon. Araw-araw, gusto naming mag-boycott ang majority. Matuloy lang yung Blue Ribbon. Yan po ang katotohanan. Sabik na sabik kaming magkaroon ng katarungan. Natutuwa kayo na may sinabi ka na kayo na mga taga-media na natural lang na makulong si Jinggoy. Bakit hindi kayo nananawagan na makulong ang tanong ko lang, si Jinggoy ba ang mastermind? Si Jinggoy ba ang pinakamataas? Siya ba ang nagplano niyang mga flood control na yan? Pagpalagay niyo na may kasalanan yan, pero siya ba yung mastermind? Bakit hindi kayo manawagan na ipakulong yung mga mastermind? Ganyan ang media natin. Binibigyan tayo ng kaperasitong katotohanan. Tama po yun, nakakahiya po mag-boycott. Lalo na kung walang dahilan. Pero kung ang kapalit ng pagbo-boycott, mag-iimbestiga ang Blue Ribbon at hindi mapipigilan, nakaplano na sila eh. Once na magkaroon ng plenary, ang una nilang tatanggalin yung Blue Ribbon chairmanship. Lantad na to. Wala silang pakialam sa impeachment. Wala silang pakialam sa iba pang bagay. Ang may pakialaman sila, manahimik ang Blue Ribbon. Diyan sila takot na takot. Lahat ng mga yan. Lahat ng magnanakaw takot sa Blue Ribbon. Lalo na kung nariyan yung Marcoleta. Tignan nyo. Kami po natutuwa. Sino sa inyo? Sino sa mamamayang Pilipino ang hindi natutuwa na mag-iimbestiga na yung Blue Ribbon? For the first time, iimbitahin yung Brave 18. For the first time, maririnig. Ayaw man ng medyang i-cover yan. Hindi nila kino-cover yung Brave 18. Nagtataka tayo kung bakit. Ganyan ba kayo umangal nung naglipat si Recto ng bilyong-bilyong piso mula sa PhilHealth? Ang gusto lang namin maging patas kayo eh. Kayong taga-media kasi kayo, isa yan sa mga sinumpaan yung tungkulin, maging patas. Alam nyo ngayon, nagiging bahagi kami ng media eh. 'Di ba? Ayaw man namin at hindi sa pagkakaroon namin ng radio show, nagiging bahagi na po kami ng media. Nauunawaan namin eh na nabibriefing kami kahit papano sa araw-araw namin pagre-radio show. Lagi pong inuukil-kil sa amin ng mga producer namin, ng aming mga boss, na maging patas kayo. Alam na lahat na hindi kami patas. Alam na lahat na kami maka-Duterte. Pero pinipilit naming ibigay. Pinipilit naming ibalita kung ano yung mga sinasabi nila Anticler, nila BBM, nila ng kung sino pa. Sa ngalan ng pagiging patas. Kasi yan po ang pangunahin ng media. Naunawaan namin ngayon eh. Nagtataka kami noon, bakit parang one-sided sila? Ngayon po mas naunawaan namin, ngayong na kami, nasa media po kami. Pero kayo po talaga, one-sided na one-sided. Kami nga nagsisikap pa eh. Maka-Duterte na kami, nagsisikap pa kami pumarehas eh. Pero kayo talaga sa media, wala talaga kayong pagparehas. Talagang isa lang ang kinakampihan ninyo. Okay, boycott. Bakit hindi nyo pinuna yung walkout? Bakit sa inyo, ang presentasyon nyo sa walkout ay pagiging bayani? Maganda. Bakit wala nagsalita sa inyo na binabayaran kayo tapos nag-walkout? Ngayon, nag-boycott, binabayaran? Opo,
Inaamin ni Cayetano at ako ay bumilib sa pag-amin niya. Inaamin niya na kaya nila binoycott para matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes. May masama po ba ron? Kaming mamamayang Pilipino, kami po yun. Hindi po yung mga taong bayan na taong bayan kayo ng taong bayan. Yung totoong taong bayan, gusto po magkaroon ng Blue Ribbon hearing. Yung totoong taong bayan, gusto nila maimbitahan yan. Si Martin Romualdez, si Saldico, at itong 18 Marines. Pati yung mga hindi nyo iniimbitahan, sila Bersamin, at yung iba pang mga tauhan ni BBM, yung mga taga-DBM, iimbitahan po lahat yan. Para malaman ng katotohanan, finally. Ang tagal nyong tinatago ang katotohanan tapos nahiya kayo dahil gumagawa ng paraan si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Gumagawa siya ng paraan para malaman ng katotohanan.